Morning guys, welcome sa RJ's Farm. So nasa pangalawang araw na tayo ng pagpupuro ng ating mga mulberry. Or sabihin na natin part 2 na ng pupuro natin ng mga mulberry. Bali nung Saturday, tinuro natin mga to. And then after 5 days, nagpuno ulit tayo para yung kabilang side para pag nagbunga sila, hindi sila sabay. So pag inopen natin, pag paubos na yung isa, may nahihinog naman ang isa. Kaya ito yung mga first box 13. So ano na tayo, nakapaganta ng 9 and then may apat pang natitira na mulberry natin. So dito medyo natagalan tayo kasi mapapansin nyo, maraming sanga yung mga mulberry natin. Ayan. Ang advantage niyan, marami siyang magbubunga kasi marami siyang bud. Ang disadvantage naman, matagal siyang i-prune. So ngayon, lalo na ngayon, mainit ang panahon. So nagpuprune lang kami mga 2 hours lang kasi sobrang init na, hindi na natin kaya. Kaya ito yan, na-prune natin ito kahapon. Yan. Matrabaho nga lang kasi tinatanggalan mo ng dahon isa-isa. Ayan, may mga. Pero pag namunga yan, dahil marami siyang mga bud, marami siyang may lalabas na bunga. Hindi kagaya dito. Ayan, ito yung second season nila. So wala siyang masyadong sanga. Sigurado to pag magbunga to, kukunti lang, hindi kagaya ng mga yon. Pero sa third season niya, doon na maglalabasan yung mga sanga, marami na siyang may bubunga nun. And then ito pala yung isa pa nating mga sinubukan nating i-prune ng mga mulberry dati, yung test prune. Ito yung pinag-prune natin mulberry almost 3 weeks na. Ayan sila oh, pahinog na. Pahinog na. Tsaka pala pag naghinog ang mga to, yung Illinois mulberry, magkakaroon tayo ng size comparison ng Illinois mulberry, Black Giant, tsaka Austerky mulberry. Yung Austerky natin doon, tsaka yung Black Giant, maganda na yung tubo niya. So ngayon ay mag-start na tayo mag-pruning. Tara. Hindi, kakat ko na. So nandito tayo ngayon sa mulberry natin. Gaya ng dati, kung mapapansin nyo, mataas siya. So ang gagawin natin yan, bababaan na naman siya natin ng 5 feet. And then ito mga sanga-sanga maliliit, hindi na natin puputulin yan. Tatanggalan natin ng dahon para maglabas siya ng marami. So after 1 hour siguro, yan na. Tapos na nating i-prune tong dalawa. Dalawa muna, tapos may dalawa pang natira mamayang hapon na kasi medyo mainit na. Ayan na sila. So halos more or less 50 or 53 na 43 na mulberry trees yung papabungahin natin ngayong season na to. And then yung 39 doon, pahinog na yung bunga. Pero maliliit yung mga bunga kasi first time nilang
mamunga. Yan. So ito yung mga bunga niya. Yan. Continuous pa rin sila sa pamumunga. Sa second season, ayusin na natin yung mga sanga nito. Kasi bata pa sila, hindi natin maayos ng mabuti. Yan. And then magtatanim pa tayo ng ano nito. Siguro 2. Then ayan. Yung iba nating na prune nung isang araw, ayan, pumuputok na agad yung mga ano nila, oh. Mga buds nila, ibig sabihin lalabas na yan kasama yung mga bulaklak tsaka bunga. And then yung update natin sa mga ubas pala natin. So yung mga ubas natin, tinamaan na naman sila ng fungus dahil sa habagat. So halos lahat naman ng mga nag-uubas ngayon dito sa mga nababasa ko sa aming kagroup sa ubas, halos tinamaan sila ng fungus at hindi natuloy yung mga bunga nila dahil sa pag-uulan. So number 1 natin kalaban, pag-uulan. Liban na lang kung may greenhouse. So yan ang susunod na sana nating project. Ilagyan natin ng greenhouse to, kahit itong 10 line lang muna nito itatry natin. Kaya kailangan pag-ipunan para anytime pwede mamunga. Tsaka safe din sila sa ulan. Pero ang kagandaan naman, may mga magsusurvive pa rin naman. Kagaya nito, itong 3 lagi, ito yung nagbigay ng maraming bunga dati. Pinagpipicture ng mga pumupunta rito. Ayan sila, oh. Ayan, lakas niya mamunga, oh, pati sa baba. Ayan, so babawasan pa yan, ititining para magiging malalaki sila. Ayan, gaganda ng bunga niya. So nung nakaraan, ito yung lagi naming ginagawang pang picture. So yung mga pumupunta rito, dito nagpipicture kasi marami siyang bunga. So ganun din naman ngayon, kahit maulan, medyo nagbigay pa rin siya ng bunga. So pag binuksan natin ng November to, yung mulberry picking, may ano pa rin yung mga tao, makakapagpa-picture pa rin sila sa mga ubas natin. Yun nga lang, hindi pa talaga pwede yung pick and pay. So ayan, eto nyan, inaantay lang nating medyo lumaki pa ng konti, tapos babawasan na natin yung mga nasa loob nila, yung mga maliliit, para magiging maganda yung pagtubo nila or lumaki. Yan. So yun lang muna ang update natin sa ating farm. Then maraming salamat.